Pangulong Marcos pupunta sa Hawaii upang makipagpulong kay US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Posibleng digmaan laban sa China, pinaghahandaan na. PBBM, hinimok ang AFP na ituon na ang pansin sa external defense at maging handa sa anumang oras. 2 aircraft carrier mula Amerika at isa pang aircraft carrier ng Japan naglilibot na sa karagatan ng Pilipinas. Ang mga bagay na ito ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa isang napakapambihirang pagkakataon, ay tutulak si Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii upang makipagkita at makipagpulong kay US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Ayon sa ilang source, ay pagkatapos dumalo ni PBBM sa gaganapin na Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa San Francisco mula November 15 hanggang November 17, ay didiretso na ang Pangulo sa Hawaii upang makipagpulong sa komandante ng US Indo-Pacific Command. Ang ganitong uri ng pagbisita ng Pangulo ay hindi pangkaraniwan at maaaring may isang mahalagang bagay na pag-uusapan ang magkaalyadong bansa na US at Pilipinas patungkol sa isyu ng seguridad sa rehiyon. Kapansin-pansin din na gaganapin ang pagpupulong na ito matapos ang sunod-sunod na agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Kung maaalala din natin na noong nakaraang linggo ay sumulat din ang 3 US senators kay US President Joe Biden upang humingi ng aksyon sa ginagawang pangbubuli ng China sa Pilipinas nitong mga nagdaang buwan. Kaya't masasabi natin na maaaring ang pagpupulong na gagawin ni PBBM at US Indo-Pacific Commander ay may kinalaman sa isyu sa West Philippine Sea at sa aksyong gagawin ng US laban sa mga agresibong galaw ng China sa lugar. Kasunod nito, sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Naval Special Operations Command ay hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines na ituon na ang pansin sa external defense at itodo na ang modernization program at mga trainings upang maging handa sa kahit anumang posibleng mangyari. Nagpapahiwatig lamang ito na mukhang nakikita at napapansin talaga ng Pangulo ang unti-unting paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea na maaaring humantong sa putukan anumang oras. As we move now from focusing on ensuring internal security for the country, we now have to bolster the country's external defenses. And I exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Let us also continue harnessing the skills of our specialized units in preparing for all contingencies. With the NAVSOCOM, with its expertise in sea, air, and land, or SEAL operations, must be utilized to support naval defense and enhance maritime security. I also enjoin the Navy to strengthen the unit's capabilities by partnering with forces from like-minded states to uphold our shared commitment to freedom of navigation, peace and stability, and the rule of law. Rest assured that this administration remains firm in its commitment to strengthen NAVSOCOM's capabilities to the acquisition under the revised AFP modernization program. We will likewise support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill, as well as ensure your welfare and, equally important, your family's well-being. Together, let us bring stability, peace, and prosperity in our lands and in our seas, all the while standing as a wellspring of hope to our present and our next generations. Malaki po ang papel na ginagampanan ng inyong institusyon sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas sa ating panahon ngayon. Inaasahan ko ang inyong patuloy na pakikilahok at suporta sa adhikaing ito. Sa pinakabagong balita naman, ay nagsagawa ng pagsasanay at maritime patrol ang hindi lang isa
kundi 3 aircraft carrier ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ito ay ang USS Ronald Reagan at USS Carl Vinson ng Amerika at JS Yoga ng Japan. Sa parehong pagkakataon ay pinalipad rin ang mga fighter jet na karga ng USS Ronald Reagan bilang pagpapakita ng puwersa sa mga mapang-aping bansa na sumisira sa kapayapaan sa rehiyon.